May nuclear power plant ang Pilipinas sa Bataan. Pero ni minsan, hindi ito nakapagbigay ng kuryente sa bansa. Sinimulang itayo ang planta noong July 1976 at natapos noong 1984. Ayon sa World Nuclear Association, umabot sa humigit kumulang 1.9 bilyong dolyar ang construction cost nito. May mga ulat ding naglalagay sa kabuoang gastos sa mas mataas sa 2.3 billion dollars. Noong April 2007 lang natapos bayaran ng gobyerno ang mga utang para dito. Batay sa mga ulat na gumamit ng datos ng gobyerno, umabot sa 64.7 billion pesos ang binayaran mula 1986, 43.5 billion sa principal at 21.2 billion sa interes. At kahit hindi ito pinatakbo, kailangan pa rin itong bantayan at panatilihin. Ang National Power Corporation ang naatasang mag-preserve nito at karaniwang nasa 40 hanggang 50 million pesos kada taon ang gastos dito. Isang plantang ni minsan ay hindi nagbigay ng kuryente pero 4 na dekada nating binayaran. Noong July 27, 2026, sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation address niya na baka panahon na para muling pag-isipan ang nuclear power. Pero hindi niya sinabing bubuksan muli ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Wala pang desisyon para paandarin ito. Pero bakit nga ba itinigil ng Pilipinas ang nuclear power program nito? Bakit ito muling pinag-iisipan ngayon? At ang BNPP ba ang mas mabilis na paraan o isa itong babala? Balikan natin ang 1973. Tumaas ng husto ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at malaki ang pagdepende ng Pilipinas sa imported na langis. Tumaas ang gastos sa kuryente at transportasyon at nagdagdag ang mga ito sa presyo ng mga bilihin. Gusto ng gobyerno ng kuryenteng hindi nakadepende sa tuloy-tuloy na pag-aangkat ng langis. Kaya isa sa mga tinignan nitong alternatibo ang nuclear power. Sa kakaunting nuclear fuel, kayang gumawa ng reactor ng maraming kuryente at tumakbo ng ilang buwan bago ito lagyan muli ng fuel. Nasa ilalim noon ng martial law ang bansa. Iprinesenta ng Administrasyong Marcos ang nuclear power bilang bahagi ng plano nitong palawakin ng industriya at palakasin ang energy security. Noong February 1976, nilagdaan ng kontrata para sa isang 621 megawatt na Westinghouse reactor sa Napot Point sa Morong, Bataan. Noong July, sinimulan ang construction. Si Herminio Dicini, isang negosyanteng malapit sa pamilya Marcos ang nagsilbing espesyal na sales representative ng Westinghouse. At lumobo ng husto ang gastos sa planta kumpara sa mga naunang estimate. Noong March 1979, nagkaroon ng partial meltdown ng isang reactor sa 3 Mile Island sa United States. Noong July 1979, bumuo si Marcos ng komisyon sa pamamagitan ng Executive Order 539 para suriin ang kaligtasan ng planta. Si Justice Minister Ricardo Puno ang nanguna rito. Noong November 13, 1979, isinumite ng Puno Commission ang ulat nito. Ang konklusyon, sa disenyo nito, hindi ligtas ang Bataan Nuclear Plant at isa itong potensyal na panganib sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Sa parehong araw, ipinatigil ni Marcos ang construction. Hindi ito maipagpapatuloy hanggat walang fundamental na pagbabago sa disenyo ng Westinghouse. Pero lumaki rin ang mga tanong tungkol sa kontrata at sa mga komisyong natanggap ni Dicini. Noong 2012, idineklara ng Sandigan Bayan na ill-gotten wealth ang mga komisyong yon. Noong 2021, pinagtibay ng Supreme Court na nakatanggap si Dicini ng malalaking ilegal na komisyon. Kaya totoo ang korupsyon. Pero mas limitado at mas komplikado ang napatunayan sa korte kesa sa karaniwang kwento. May nagsasabing si Corazon Aquino ang nagpatigil dito. May nagsasabing Chernobyl, kaligtasan o korupsyon ang dahilan. May bahagi ng katotohanan sa bawat isa. Pero walang isa ang sapat para ipaliwanag kung bakit hindi kailanman pinatakbo ang planta. Madalas ding isipin na wala pang batas o regulator ang Pilipinas noong itinayo ito. Pero hindi yun totoo. Naitatag ang Philippine Atomic Energy Commission o PAEC noong 1958. Noong 1968, sa Republic Act 5207, binigyan ito ng kapangyarihang maglisensya, mag-inspect at magtakda ng safety requirements. Kaya meron ng regulator. Noong 1977, inilagay ang PAEC sa ilalim ng Ministry of Energy. Nasa iisang ministry na ito ang PAEC na dapat mag-regulate sa planta at ang National Power Corporation o NPC na may-ari at nakatakdang magpatakbo rito. Noong August 15, 1980, inilipat ito ni Marcos pabalik sa Office of the President sa pamamagitan ng Executive Order 613.
Nakasaad mismo sa executive order na hindi dapat nasa iisang ministry ang regulator at ang operator kung nais panatilihing objective at effective ang nuclear regulation. Sa parehong buwan, nag-ulat ang PAEC sa Pangulo. Matapos magdagdag ng mga bagong safety requirement mula sa US Nuclear Regulatory Commission sa aral ng 3 Mile Island at sa International Atomic Energy Agency, sinabi nitong maaari nang itayo at patakbuhin ang planta ng walang labis na panganib sa publiko. Inirekomenda nitong alisin na ang suspension order. Noong September 15, 1980, inalis ni Marcos ang suspension at ipinagpatuloy ang construction. Pero construction permit lang ang meron ng planta. Iba ang lisensya para lagyan ito ng nuclear fuel at paandarin ng reaktor. Kaya noong 1984, natapos ang planta, nakatayo na ang gusali, pero ni minsan, hindi ito nalagyan ng nuclear fuel. Noong February 1986, napatalsik ang administrasyong nag-utos sa proyekto. Namana ng Administrasyong Aquino ang mga utang, alegasyon ng korupsyon, pinagtatalo ng safety record, pagtutol sa bataan at mga approval ng dating rehimen. Noong April 26, 1986, sumabog ang nuclear reactor sa Chernobyl sa Soviet Union. 4 na araw lang ang lumipas, noong April 30, nagpasya ang gabinete ni Aquino na wag na ang paandarin ng BNPP. Noong November 4, 1986, isinapormal ito sa Executive Order 55. Nakasaad doon na hindi gagamitin ang planta dahil sa kaligtasan at ekonomiya. Inatasan ang NPC na bantayan at panatilihin ito. Kaya hindi Chernobyl lang ang dahilan. Hindi rin si Aquino lang, at hindi rin kawalan ng batas o regulator. Nagsabay-sabay ang lahat ng yon sa isang bagay na mas mahirap ibalik. Ang tiwala sa proyekto at sa mga approval na binigay noong panahon ng rehimeng nagtayo rito. Doon natapos ang unang nuclear power program ng Pilipinas. Pero hindi doon natapos ang problemang nagsimula nito. Ngayon, bumalik tayo sa 2026. Ayon sa Department of Energy, umabot sa 12.43 pesos kada kilowatt-hour ang average residential electricity rate noong June 2026. Ang pinakamataas sa ASEAN para sa buwang yun. Batay sa DOE statistics, fossil fuel ang pinagmumula ng halos 78% ng kuryente sa Pilipinas noong 2024. Pangunahin na ang coal at natural gas. Malaki rin ang pagdepende ng bansa sa imported na enerhiya. Noong March 2026, nagbanta sa supply at presyo ng fuel ang gulo sa Middle East at ang pagsasara ng Strait of Hormuz. Sa Executive Order 110, nagdeklara ang presidente ng State of National Energy Emergency. Pero isa lamang ang imported na fuel sa mga dahilan kung bakit mahal ang kuryente. Nakaapekto rin ang transmission charges, buwis, mga kontrata at palitan ng piso at dolyar. Patuloy ding lumalaki ang pangangailangan sa kuryente. Sa Power Development Plan ng DOE, inaasahang tataas ang peak demand mula 16.6 gigawatts noong 2022 hanggang 68.5 gigawatts pagsapit ng 2050. Kasabay nito, kailangang bawasan ng emissions at panatilihing maaasahan ng supply. Kaya bumalik ang problemang nagtulak sa pagtatayo ng BNPP. Pero sa ibang anyo, kailangan magdagdag ng Pilipinas ng mas maraming kuryente habang nananatili itong nakadepende sa enerhiyang galing sa ibang bansa. Pero ano ba talaga ang kayang ibigay ng nuclear power? Kaya nitong gumawa ng maraming kuryente ng tuloy-tuloy, araw man o gabi, at hindi ito nakadepende sa sikat ng araw o lakas ng hangin. Kapag maayos ang operasyon at maintenance, kaya nitong magbigay ng mataas na output sa malaking bahagi ng taon. Napakababa rin ng greenhouse gas emissions nito habang gumagana at maaari itong mag-operate ng ilang dekada. Pero may mga limitasyon din. Mahal at matagal magtayo ng nuclear power plant. Malaking bahagi ng gastos ang kailangang ilabas bago pa ito makapagbenta ng kahit 1 kilowatt-hour. Kaya malaki ang epekto sa presyo ng interest rate, tagal ng construction, mga delay at paglobo ng gastos. Hindi otomatikong bababa ang singil dahil lang sa nuclear power. At hindi nito tuloy ang aalisin ang pagdepende sa ibang bansa. Walang commercial uranium enrichment o reactor manufacturing industry ang Pilipinas. Kaya sa mga unang proyekto, kailangang manggaling sa ibang bansa ang fuel, pangunahing equipment, teknolohiya at maraming technical experts. Hindi rin nito inaalis ang pangangailangan sa ibang energy investment. Kailangan pa rin magtayo ng transmission lines. At may mga obligasyon ng nuclear power na umaabot ng ilang dekada. Radioactive waste, seguridad, insurance, emergency planning at gastos sa ligtas na pagsasara at pagbabaklas sa planta. Kung ganon,
Ano ang dapat gawin ng Pilipinas? Tatlo ang pangunahing pagpipilian at wala pang pinal na desisyon ang gobyerno. Ang una ay ang pagsasaayos at muling pagpapatakbo sa BNPP. Naroon na ang site, mga gusali at ilang supporting infrastructure. Kaya kung mapapatunayang maaari pa itong gamitin, posibleng mas kaunti ang kailangang itayo mula sa simula. At mapapakinabangan pa ang plantang matagal nang binayaran ng bansa. Noong October 2024, pumirma ang DOE at Korea Hydro and Nuclear Power sa kasunduan para sa isang feasibility study. Sagot ng Korean company ang gastos at nagsimula ang pag-aaral noong January 2025 sa dalawang yugto. Pero hindi obligado ang Pilipinas na buksan muli ang BNPP o ibigay sa Korean company ang susunod na proyekto. Hanggang July 2026, wala pang inilalabas sa publiko ang DOE o KHNP na pinal na resulta. Marami pa rin tayong hindi alam. Ang kondisyon ng planta matapos ang mahigit 40 taon, ang mga component na kailangang palitan at ang mga upgrade para pumasa sa kasalukuyang safety standards. May tanong din tungkol sa lokasyon. Sa isang peer-reviewed geological study na inilathala ng Geological Society of London, inilarawan ang kalapit na Mount Natib bilang potentially active volcano. Nasa 5.5 kilometers lang mula sa planta ang pinakamalapit na eruptive center. May natukoy ding fault sa mismong site. Pero hindi otomatikong pinatutunayan na pag-aaral kung maaari o hindi nang gamitin ang BNPP. Kailangan pa rin ng panibagong site assessment at pinal na desisyon ng mga regulator. May pagtutol din mula sa mismong bayan ng Morong. Noong June 22, 2026, inaprobahan ng Sangguniang Bayan sa ikatlo at pinal na pagbasa ang ordinansang nagdedeklara rito bilang non-nuclear zone. Ipinagbabawal nito ang pagtatayo, pagpapatakbo at pag-iimbak ng nuclear facilities at radioactive material sa bayan. Ang ikalawang pagpipilian ay ang magtayo ng bagong malaking reactor sa BNPP site man o sa ibang lugar. Mas moderno ang disenyo at mas mahaba ang posibleng operating life. Pero napakalaki ng puhunan, maaring abutin ng maraming taon ng licensing at construction at mananatili ang panganib ng delay, paglobo ng gastos at pagdepende sa foreign supplier. Ang ikatlong pagpipilian ay small modular reactors o SMRs. Mas maliliit na reactor na maaaring idagdag ng paisa-isa. Pero limitado pa rin ang commercial experience sa teknolohiyang ito. Kaya batay sa impormasyong available sa publiko, hindi pa natin masasabi kung alin ang pinakaligtas, pinakamabilis o pinakamura. At narito ang bahaging talagang magpapasya kung matutuloy ang nuclear power program ng Pilipinas. Ang reactor ay ang nakikitang bahagi lamang. Mas malaki ang sistemang kailangang buuin sa paligid nito. Kailangan ng regulatory agency na may malinaw na patakaran at sapat na kwalipikadong inspektor. Kailangan din ng sinanay na operators, transparent na procurement, matatag na financing, komunidad na handang tumanggap sa proyekto, at power grid na kayang sumalo kung biglang tumigil ang planta. Pagdating naman sa seguridad, kailangang malinaw ang paliwanag. Karaniwang low-enriched uranium ang fuel ng light water reactors, ang pangkaraniwang uri ng commercial nuclear plant. Hindi maaaring kunin ang fuel na ito at direktang gamitin sa mga nuclear bomb. Ang paggawa ng nuclear weapon ay mangangailangan ng weapons-grade material, karagdagang pasilidad at paglabag sa mga batas at kasunduan na meron na ang Pilipinas. Mula 1974, sakop na ang bansa ng Safeguards Agreement ng International Atomic Energy Agency. May additional protocol din ito mula 2010 at kasapi ang Pilipinas sa Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone Treaty. Ipinagbabawal din ng Republic Act 12305 ang paggamit ng nuclear technology para sa nuclear explosives at iba pang layuning hindi mapayapa. Kaya hindi tama na ilarawan ang kasalukuyang nuclear power program bilang programa para gumawa ng bomba. Meron ng finalized na 7 yugtong licensing roadmap at sinabi ng DOE na plano nitong magsimulang tumanggap ng license applications sa loob ng 2026. Pero wala pang inanunsyong aprobadong commercial nuclear power project. Kaya balikan natin ang BNPP. Ang pagdepende sa imported na enerhiya ang nagtulak sa unang nuclear power program ng Pilipinas. Pero bago pa mapatakbo ang planta, nagsabay ang paglobo ng gastos, korupsyon, pagtatalo tungkol sa kaligtasan, pagbagsak ng administrasyong nagtayo rito at pagkawala ng tiwala sa proyekto. Ngayon, bumalik ang problema sa enerhiya. At posible pa ring makatulong ang nuclear power sa pagbibigay ng maaasahan at mababang carbon na supply ng kuryente.
pero hindi sapat ang batas at hindi sapat ang isang natapos lang na reactor. Ang tunay na tanong ay kung kaya ba nating pondohan, i-regulate, bantayan at patakbuhin ng maayos at tapat ang nuclear power plant sa loob ng maraming dekada kahit ilang beses pang magpalit ang administrasyon. Dahil kung hindi kayang panatilihin ng bansa ang lahat ng yon, hindi magiging sagot sa problema sa kuryente ang nuclear reactor. Magiging isa lamang itong panibagong utang at posibleng mas malaking problema. Like and subscribe.